Psalm 127, verse 3. Behold, children are a heritage from the Lord, a fruit of the womb, a reward. Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Let us not become weary in doing good. At the proper time, we will reap a harvest. Bye! Hello po sa Baliwag family. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. Psalms 46. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, and its waters roar and foam, and mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at the break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see the works of our God, the desolations he has brought upon the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear, and burns shields with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, and I will be exalted among the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Excited na ba kayo mag-worship, magpasalamat sa ating Panginoon? Sinasabi po sa aklat ng mga awit na sa ating paglapit sa Diyos, tayo po'y mapuno ng kagalakan, mapuspos ng tuwa, at huwag tayong mahihiyang isigaw ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Nagbago lang po yung place of worship, pero hindi po nagbabago yung person na wino-worship po natin. Walang iba kundi si Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, ano pang ginagawa natin? Tayo tumayo na, tayo po ay manalangin, at tayo po ay maghanda na sa pagpupuri sa ating Panginoon. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Amin pong inaalala lahat ng ginawa nyo sa buong linggo na ito. Kahit po sa mga nakaraang araw, buwan, masasabi namin, Lord, na tunay na napakabuti nyo sa aming mga buhay. Subalit, Lord, hindi kami nandito ngayon para lang sa mga pagpapalang pinagkaloob nyo, sapagkat alam namin, Lord, meron o wala, karapat dapat kayong purihin, sambahin at dakilain sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na meron kaming kalayaan ng pagsamba. At nawa, Lord, ay gamitin po namin ang kalayaan na ito upang isigaw, palakpakan, papurihan ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na maipakita sa buong mundo, sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, na ang aming sandata para labanan ang krisis na ito ay ang pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, sabagat alam namin, Lord, nandyan kayo sa aming mga buhay. At Panginoon, ready na po kami nasambahin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, let's worship Jesus.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa umagang po ito sa ating panalangin sa ating Panginoon. Sa pinalangin. Aming Diyos, salamat po sa isang napakagandang umaga muli na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sapagkat sa umaga pong ito, meron na naman kaming dahilan para sumamba sa inyo, kilalanin ka, Panginoon, kung ano ba ang ginawa mo sa amin, Panginoon, sa loob ng isang linggo. Salamat po sa patuloy mo pag-iingat sa amin. Salamat po sa patuloy mo na pagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, sapagkat marami kang mga dalangin na patuloy mong tinutugunan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, hindi kami magsasawa muli na lumapit sa inyo. Awitan ka, Panginoon, sambahin ka, maging sa panalangin ito, Panginoon, na patuloy ka pa rin na nangungusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat tuwing hahanapin ka namin, pwede ka namin matagpuan sa magitan ng aming mga panalangin. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, sama-sama pa kami muli na lumalapit sa inyo at patuloy na tinataas ang kalagayan ng aming mga bansa, Panginoon. Salamat po sapagkat alam po namin na ikaw po, O Diyos, ang may hawak sa aming bayan. Na kahit minsan may time, Panginoon, that we are discouraged, Panginoon, sa mga balita, mga nakakarating, Panginoon, sa amin about the coronavirus. But we know, Lord, you are always in control and you are still in control, Lord. Kaya, Panginoon, sa oras po na ito, tinataas ko po sa inyo patuloy ang aming bayan. Lord, ito pong week po na ito ay nagkaroon po ng malaking surge sa number po, Panginoon, ng mga new cases ng COVID-19. But I know, Lord Jesus, that you will be able to help, Lord, yung bansa namin, Panginoon. Paano ba talagang aayusin ito? Paano ba talaga mapapababa yung bilang, Panginoon, ng mga bago, ng mga mahahawa sa COVID-19? At hanggang totally talagang ito'y mawala na. Lord, I pray, lalong-lalo na, Panginoon, ito pong pag-transition namin going to the general community quarantine, and in other parts of the country will go to the modified general community quarantine. Lord, I pray that you will give local government officials the wisdom paano po ba talaga masasaayos yung bawat establishments, bawat gatherings, even sa transportation, Lord, na talagang magiging wala pong mga panibagong cases at wala pong mahahawa, Panginoon, sa sakit na ito. Lord, we ask for your wisdom. Lord, we ask that you will give wisdom not only to our local government, but as well sa amin pong national government, Lord, kung paano ba ang timing ng lahat ng ito. Paano ba ito aayusin, Panginoon? Lord, we know that maybe if there's one realization, Lord, na meron kami, ay alam po namin, Panginoon, that we lack wisdom about this problem. That's why, Lord, kami nagre-rely sa inyo. Give wisdom to our government officials, from our president, going down to our barangay officials. Lord, kami pong tumulong sa kanila, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala. This is our number one concern, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, because we know nakaka-discourage, Lord, yung panibago na bilang ng mga nadagdag na mga COVID cases. But we know, Lord Jesus, na talagang sa lalong madaling panahon, Lord, talagang maayos na ito, mababawasan na ito, hanggang totally mawala ito. At I pray, Lord, that magkakaroon po kami, Panginoon, ng machinery so that we could have yung mass testings, Panginoon, all over the Philippines. Lord, we are preparing for the new school year. Yung iba ay pumapasok na sa work, yung iba ay mararagdagan na rin yung mga tao sa daan dahil because of the transportation na magiging available na at mag-open yung ibang mga businesses. Lord, there's fear in our hearts about this, Lord. Marami kaming pinapangambahan, marami kaming worry. But kami ay nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Kami naninikluhod sa inyo, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-heal, Panginoon, sa aming bansa. Kayo po ang mag-heal sa aming country. Kayo po ang mag-heal sa mga tao, higit sa lahat. We continually want to pray, Lord, for our frontliners, ang aming po mga doctors, ang aming po mga nurses. I pray, Lord, for the hospital staff, Panginoon, na nag-aasikaso, Panginoon, ng mga taong dumarating, Panginoon, sa hospital. I pray for the AFP. I pray for the Philippine National Police. Lord, tulungan mo silang lahat, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang sakit. I-comfort mo sila sa kanilang kalungkutan, Panginoon. I-provide mo ang kanilang pangangailangan. Lord, sama-sama po kaming lumalapit sa inyo sa umaga pong ito. Kasi meron kaming pag-asa, Panginoon, that you always hear our prayers. All of it, Lord. Walang nasasayang. Kaya, Panginoon, kami patuloy lamang na umaasa sa inyo, Panginoon. And even our churches, Lord, as we prepare, because we are hoping that soon we could gather together. Pero, Lord, bigyan mo rin kami ng wisdom.
kung paano to gagawin at kung kailan ba talaga dapat, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sa bawat mga pastors, sa bawat church leaders, Lord, give us wisdom, Lord. Paano ba talaga ma-approach, Panginoon, yung mga bagay po na ito? But I pray, Lord, but during this pandemic, patuloy mo kaming palakasin pa rin spiritually na wala pong manghihina sa amin, that you will continually fill our hearts with encouragement coming from your words above all, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, salamat po. Because right now, lumapit kami sa inyo. Alam po namin may comfort na sa puso namin. There's always peace in our hearts. Because we know, Lord, kami ay pwedeng umasa sa inyo. Kami ay pwedeng lumapit sa inyo, Panginoon. At muli alam namin na ikaw'y tutugon mula sa langit. Aming Diyos, salamat po. Pinabalik namin sa inyong papuri, pasasalamat at inaangkin namin ang lahat ng katugunan sa aming pong dalangin na ito. Ito po ay aming dalangin sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Isa na naman pong magandang araw sa bawat isa sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, mula sa inyong mga tahanan, sa inyong kinalalagyan, sa iba't ibang dako ng sanglibutan, na abot ng ating online or virtual worship. Nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa inyo sa pagsamba natin sa buhay na Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa pakikinig natin ng kanyang salita sa araw na to. Ito po ang huling araw at huling linggo ng isang napakahabang buwan ng Mayo. Nakala natin ay pagkatapos nito'y gaganda, pero mukhang hindi yun ang ating nakikita. Marami pong araw-araw ay nababasa natin ng mga troubling stories. Ang isang kaibigan ko ay nag-post siya ng kwento ng isang nurse na kung bakit ang mga 60 years old and above ay dapat manatili sa kanilang bahay at hindi sila lumabas. Sapagkat ang sabi niya, there is no way na ang isang matanda ay makakayanan niya ang nakalagay sa isang ventilator or intubator, whatever that is, na talagang ilalagay sa kanya, naka-anesthesia, sedated siya, lalagyan siya ng pain reliever because masyadong masakit. Virtually isang machine ang ilalagay sa iyo na parang yun na lang dahilan bakit ka nabubuhay. Na pagkatapos ng ilang araw dito, ang isang kabataan ay mawawala sa kanyang 40% ng kanyang muscle mass. Kabataan na yon. Can you imagine what it will be kapag matanda? And then for many days, ang sabi nila, ikaw ay lalagyan ng iba't ibang plastic sa paligid ng iyong katawan, sapagkat doon ilalagay ang lahat ng dumi, ang lahat ng waste na manggagaling sa katawan mo. Kaya ang sabi nila, ang hirap mag-survive ng isang matanda na nagkaroon ng infection ng COVID-19. Kaya ang sabi nila, ang pakiusap nila, stay at home, stay safe. Mga kaibigan, few days ago, globally, noong May 27, 2020, 5,491,678 ang confirmed cases ng infection all over the world. At ang mga namamatay, mga kaibigan, 349,190. That was few days ago. And the Philippines had the highest infection. Some few days ago, of over 500 cases. Of course, dinowngrade na, inilagay na from moderate enhanced community quarantine, inilagay na po sa general community quarantine. Pero ang dahilan po nito ay dahil ang business, dahil ang trabaho, kailangang mabuhay ang mga tao. By the way, ang isang malaking bansang katulad ng United States, more than 100,000 na po ang namamatay. Ang combined na namatay sa Spain at saka Italy ay napakarami po, over 60,000 people. Ang sabi ng isang writer, ang sabi niya,
Kung pag-uusapan din lang ang science, tayo umaasa sa science, sabi niya ganon. The moral foundation of science is that it must first of all do no harm. As a result, sabi niya ganon, no drug is released until it is certain that it will do no harm. This requires meticulous testing and evaluation, and that takes time. Nang ibig sabihin, kung science ang aasahan mo, gusto po nilang makatiyak 100%. Several testing ang ginagawa, kaya ang sabi nila, wala pang natatagpuan. Pero yung ibang system po, other systems, operate not on a zero-risk principle, but on the principle of calculated risk. Hindi po yata pwedeng gawin ito sa pag-develop ng medicine or vaccine. Sabi po ni Dr. Friedman, people will die from a failed medication, but people are dying without a medication. Nang ibig sabihin, mamamatay ang mga tao pag hindi naging tama ang gamot na dinevelop, pero namamatay ng mga tao sapagkat walang gamot na nadidevelop. At sabi po ni Dr. Mike Ryan ng World Health Organization, I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. I don't think anyone can predict. Wala pong makakapagsabi kung mawawala ba ang karamdamang ito, ang COVID-19. Alam po ba ninyo, ang ibig sabihin lang nun, scientifically, wala pa pong medicine, wala pang vaccine. Kaya nananalangin po tayo na ma-develop ito kagad. By the way, sabi po ng report, dahil po sa a number of Filipinos said they were suffering from depression or were gripped by anxiety since the government placed many of the areas in the Philippines under quarantine. Dumoble 5 times ang mga tumatawag sa National Center for Mental Health sapagkat sa tingin nila sila ay nadidepress, napapraning, nasisiraan ng bait, at ang dami po pong kaakibat na problema sa mga bahay, mga tahanan dahil po sa tinatawag nating quarantine or lockdown. Mga kaibigan, these are conflicting times, conflicted times, troubled times. It's a time of fear and a time of uncertainty. At dahil dito, it may result in discouragement, depression, despair. Kaya nagtatanong tayo, where do we get the comfort for such a time as this? Yung tawag po at announcement ng Panginoon sa Isaiah 40 ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi po sa Isaiah 40, comfort, comfort my people, says your God. Comfort, comfort my people, says your God. Ito po yung lampas sa isang physical relaxation or comfortable na kalagayan. It means a relief from distress or anxiety. Ito po ay pagtanggal ng distress at saka ng matinding kabalisahan. The fact na inulit-ulit ito ng ating Panginoon, nangangulugan na ito ay masyadong urgent at talagang kinakailangan. And it gives us, this whole chapter gave us big reasons to take comfort in our God. And I'm sure, samantalang tumatagal ang issue na ito ng quarantine at lockdown at wala pang nakikitang vaccine, mararamdaman po natin in a very limited way yung naging feeling ng Israel na nakatanggap ng mga words na to nung sila ay pinatapon na exile sa ibang bansa, sa Babylonia, and later on the Persian Empire. Sapagkat dumano sila ng katakot-takot na hirap. Sapagkat dumano sila ng katakot-takot na dalamhati. At ngayon ang mensahe ng Diyos sa kanila, comfort, comfort my people, says your God. Sino po sa inyo ang feeling ninyo itong nakaraang 3 buwan? Na para kayong ipinatapon, para kayong ikinulong. Kaya nung isang araw, ang sabi nila ay pwedeng lumabas, halos mapuno ang mga malls.
People are wondering, what's gonna happen? Nasaan bang daan? Where is the way? Is there a future for us? Kahit sa pagsasabi lang ng pagbubukas ng mga paaralan, bigay bawi. Yes, gagawin ito. Hindi pwede, ang sabi nila. Is there a relief from pain and troubles? Nais ko pong basahin natin ng buo, yung ilang verse na yon. Sabi po, comfort, comfort my people, says the Lord your God. Speak tenderly to Jerusalem. Tell her that her sad days are gone and her sins are pardoned. Yes, the Lord has punished her twice over for all her sins. So in what way, we ask the question, in what should we take comfort during such hard and conflicted and troubled days? Or where do we go for comfort in such conflicted and troubled times? Saan ba tayo pwedeng humugot ng tunay at malalim na kaaliwan sa panahon ito ng matinding kabalisahan? Nais ko pong ibigyang diin ang 4 na katotohanan na pinanggagalingan ng tunay na kaaliwan, ng tunay na comfort ng buhay. Number 1, comfort from the promises of God, or comfort mula sa pangako ng ating Diyos. Sabihin nga po ninyo, promises of God. Ito po'y tumutukoy sa salita ng Diyos mismo. Sabihin nyo, hey pastor, promise na naman. Pag naririnig natin yung salitang promise, para tayong lalong nadidepress, sapagkat ang iniisip natin yung karanasan natin sa pangako ng mga tao. Yung karanasan natin sa pangako ng mga politiko. Yung karanasan natin sa pangako ng ilang mga leader. Lalo kang nabibigo. Lalo kang nadidistress. Yung karanasan natin sa pangako ng ating mga kaibigan. Yung karanasan natin sa pangako ng ilang mangingibig o mga manliligaw. Naintindihan po niyo ako? Yung iba naman sa pagkatao ng ako, alam ko marami dyan mga sincere. Pero dahil sa pagiging tao, dahil hindi nila nakikita ang ginaharap, dahil sila'y may hina, may maraming mga sinasabi at pangako na hindi ganong naintindihan ang kabuluhan ng katuturan nito. Kaya nang sa ganon, lalo lamang tayong nabibigo. Pero mga kaibigan, ang sabi ko, ang kaaliwan ay manggagaling hindi sa pangako ng tao, hindi sa sinabi ng tao, kundi sa pangako ng ating Diyos. Sa pangako ng ating Diyos. Ang sabi po sa verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Nagsimula po siya actually sa verse 6 para lalo nating maintindihan. A voice said, shout. I asked, what should I shout? Shout that the people are like the grass. Their beauty fades as quickly as the flowers in a field. And it continues, the grass withers and the flowers fade beneath the breath of the Lord. And so it is with people. And so it is with people. Ano pong tinutukoy ng mga verse na to? Ang tinutukoy niya kung ano ang buhay ng tao. Parang grass, parang damo. Parang bulaklak sa parang. Na samantalang bata pa, puno ng pangarap, puno ng lakas. Ang daming pwedeng gawin. Pero ang sabi niya, ang daling kumupas, ang daling manghina, ang daling mawala, katulad ng damo, natutuyo, itinatapon, sinusunog. Sa hinangalang ng Diyos, ay natatapos ang buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, but the word of the Lord shall stand forever. Subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. The word of our God will stand forever. Kaibigan, kukupas ang maraming bagay, malalanta ang maraming buhay, mawawala ang maraming inaasahan, pero ang salita ng Panginoon laging maaasahan sapagkat ito'y mananatili magpakailanman.
Sabi ng ating Panginoong Yesus, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mga kaibigan, maraming sirkumstansya ang nababago. Maraming pangyayari ang nababago. Pero ang katotohanan ng salita ng Panginoong Yesus at ng ating Diyos at ang authority ng kanyang salita hindi nagbabago. Compared to the promises of man, nako, kahit isipin mo ang pinakamagandang Korean TV series na nagbigay sa iyo ng maraming pangako, kaibigan, wala po ang pangako ng tao kung iahambing mo sa salita ng ating Panginoon. Bakit po ganoon? Sapagkat tayong mga tao ay mahihina. We don't see the future. We are not omniscient. We don't know everything. Kaya kadalasan po ang pangako ay napapako, pero ang pangako ng Diyos ay laging natutupad. Kung minsan ang salita ng Diyos na tinatawag natin dyan ay the Word of God, the prophecy of God, the promises of God, the statutes or the laws of God. Alam po ninyo, ukol sa mga salitang binitawan ng Diyos sa Old Testament, ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 15. Sabi po niya, whatever was written beforehand is meant to instruct us in how to live. The Scriptures impart to us encouragement. Wow! And inspiration. How many of you need encouragement and inspiration today and for the coming days? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pampalakas loob, ng reinforcement ng damdamin at ng buhay, ng inspirasyon, so that we can live in hope and endure all things. When you're encouraged, when you're inspired, you will be filled with hope, and dahil sa hope na yan, kahit anong sagupain mong maraming problema, ikaw ay pwedeng manaig. Hindi ka susuko, hindi ka susurrender, because you have that hope coming from the Word of God. A few Sundays ago, binanggit ko sa inyo yung mga ibang favorite ko na nagbibigay sa akin ng pag-asa at saka inspiration. Binanggit natin ang Isaiah 43 na ang sabi doon, dumaan ka man sa ilog, dumaan ka man sa dagat, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, ang sabing ganon, hindi ka masusunog, sapagkat ako ang Diyos mo, ako ang kasama mo, ako ang may-ari sa iyo, ako ang tumubos sa iyo, ako ang nagmamahal sa iyo. At sino sa inyo ang nakakalimot sa Matthew 6:33? Subalit pag sumakitan muna ninyong hanapin ng kaharian at katuwiran ng Diyos. At ang mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. But seek first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things, those things that is pursued by the world, yung mga pangangailangan ng mga material, ng mga bagay, these things will be given to you as well. Kaibigan, comfort from the promises of God. Kaaliwan mula sa pangako ng Diyos. Pangalawa, comfort from the passion of God. Kaaliwan mula sa pagmamahal ng Diyos. Sabihin po ninyo, pagmamahal ng Diyos. Pwede ring pag-ibig ng Diyos. Maybe the better word sa English ay compassion. It is the desire and emotion, the zeal of God, katulad ng isang shepherd. Yun pong malasakit, kalinga, pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito po kinuha ng Panginoon ang larawan ng isang pastol, na siya ang pastol ng ating buhay. Ang sabi rito, He will tend His flock like a shepherd. He will gather the lambs in His arms. Sa dami pong picture, sa daming metaphor na pwedeng gamitin, ukol sa kung sino ang Diyos sa atin ginamit ay shepherd. Sapagkat madalas inihahalin tulad po tayo sa mga tupa na madaling matumba, na madaling maligaw, na madaling mapahamak, na walang magagawa pag walang magpapastol sa atin.
Subalit ito ang ginagawa ng ating Diyos. Ito po'y tumutukoy sa kanyang sa kanyang kadakilan, sa pagbibigay, sa provision and protection ng kanyang sheepfold. Tumutukoy po ito sa kabutihan, sa pag-ibig, sa katapatan ng Diyos na alagaan tayo at pangasiwaan ang ating buhay. Ang pastol po ay pumupunta kung nasaan ang mga tupa o siyang nagdadala sa mga tupa sa magagandang kainan, batisan, sa mga bagay na mabubuti at siyang nag-iingat sa mga to. Gusto ko pong tingnan natin. Of course, pwede nating tingnan ng Psalm 23 dito, the Lord is my shepherd. But gusto ko pong i-highlight na yung shepherd natin, ang Panginoon natin, ay Diyos na mabuti, Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katapatan. Kaya titingnan ko po yung Psalm 100, verse 5. Anong pong sabi ng Psalm 100, verse 5? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. Yes, the Lord is good. He is good to us. Our shepherd is good. Nang ibig sabihin, kung bubuksan mo ang puso ng Diyos, wala kang makikita doon na masama, na hindi mabuting layunin. Siya'y mabuti sa atin sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. At hindi nagbabago ang ating Diyos. He is good to us in everything that He does for us, in everything that He purposed for us. It's always good. Ang sarap na isipin ng mga ngasiwa ng kaluluwa mo ay tunay na mabuti. The Lord loves us. His unfailing love, His mercy, endures forever. Hindi po darating ang panahon. Hindi darating ang time. There is never a time or a second or a minute that God does not love you. He loves you always. Kahit anong mangyari, His love never fails. There will never be a time that we can say He did not love us. And then it continues. Oh, we remember, nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Noong ating Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, itinigis ang kanyang dugo, sumabak ng katakot-takot na parusa sa kanyang katawan. Inako niyang impyerno sa kanyang sarili para sabihin sa iyo na mahal ka niya, gusto ka niyang maligtas, ayaw ka niyang pumunta sa impyerno, ayaw ka niyang mapahamak, gusto ka niya bigyan ng isang masaganang buhay. Kaibigan, walang pwedeng makapag-iwalay sa atin sa ganong pag-ibig. That kind of love will never fail us. And then it even says, the Lord is faithful to us. There is never a time when He is not loyal, when He is not faithful to His people. He was faithful in the past, He is faithful in the present, He will be faithful in the future. Pag ganyan ang shepherd mo, pag ganyan ang Panginoon mo, hindi ba yan magbibigay ng tunay na kaaliwan sa buhay natin? He passionately cares for you. Kaya kahit anong nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating bayan, kaibigan, remember, be comforted by the fact na mahal ka ng Diyos. Na isang pagmamahal na kahit saliksikin mo ang buong sanglibutan, lahat ng city, lahat ng bahay, lahat ng lugar, hindi ka makakakita ng ganong pag-ibig at malasakit. Yung compassion ng ating shepherd. So there is comfort in the promise of God sa pangako ng Diyos. There is comfort sa pagmamahal ng Diyos. And pangatlo, there is comfort from the power of God. Comfort from the power of God. Paano sa Tagalog yon? Kaaliwan sa power ni God. Okay? Sa power ni God. Sabi po ng verse 12, He has measured the waters in the hollow of His hand and marked off the heavens with a span.
Who else knows the weight of the earth, or has weighed the mountains and hills on a scale? Hinango ko po ito sa Tagalog, but I'm sure it's not in the screen. Sabi po sa Tagalog, sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan sa pamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Alam mo, sino lang pwedeng gumawa niyan? Ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos. Siguro po itong data ito ay makakatulong sa atin. For those of you who are interested sa ganitong mga bagay. The world's oceans weigh an estimated 1,450 quintillion. I don't know if that is it. Basta 15 zeros yun eh. Pang 16 yung sa 1,450. The world's oceans weigh an estimated 1,450. 15 zeros. Quintillion. But, hawak lang ng Diyos yan sa pamagitan ng kanyang kamay. Hawak lang ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay. The distance to the edge of the observable heavens is about 46 billion light years. Naku, ang tagal, ang layo po nun. But He measures it. Sa pamagitan po ng kanyang kamay, ganitong sukat niya sa kamay ng Diyos. Nang ibig sabihin, grabe, hindi ma-describe ang kapangyarihan ng Diyos. We only say, quoting New Testament, all things are possible with God. Nothing is impossible with God. Lahat ay na makapangyayari sa kapangyarihan ng ating Diyos. Nang ibig lang sabihin, combine mong lahat ng kapangyarihan ng mga dagat, ng mga galaxy, ng mga planets, ilagay mo sa isang kamay, tapos ilagay mo dito ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat po yan ay tatawag sapagkat higit pa rin malakas ang makapangyarihan ng Diyos kahit pag samasamahin mo ang lahat ng puwersa ng dagat at saka ng mga planeta at ng mga galaxy. Hindi lang yun. Maybe bahagi ng talagang kapangyarihan ng Diyos yung kanyang pagiging omniscient. Yung alam niyang lahat ng bagay. That God knows all things. Ang sabi po sa verse 13 hanggang 14, sabi, who is able to advise the Spirit of the Lord? Who knows enough to give Him advice or teach Him? Sino bang pwedeng magpayo kay God? Pwede bang magsama-samang lahat ng mga politiko at lahat ng mga scientists at sabihin kay God, ganito dapat ang gawin mo? Has the Lord ever needed anyone's advice? Does He need instruction about what is good? Did someone teach Him what is right or show Him the path of justice? Kaibigan, kapatid, combine all the wisdom of all the scientists in the world, of all the inventors, of all the doctors, of all the political leaders, and other brilliant people that ever existed who are still living. Ilagay mo lahat ng karunungan nila sa isang timbangan, tapos sa kabila ang karunungan ng ating Panginoon, lahat po yan ay parang isang maikling maliit na bagay lang sa harap ng Diyos. Meron ka bang problem na hindi mo masolve? Meron ka bang project na masyadong malaki? Meron ka bang situation na hindi mo ma-handle? Be comforted by the fact that you can surrender this, that you can turn this over to God. Alam po niyo isang verse na nagbigay sa akin ng encouragement, ng tulong, at aking kinuha ito sa ibang translation, yung Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Sabi po rito,
Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. I'd like you to read that all over again. Na parang sinasabi rito, china-challenge tayo. What is your greatest need? What is your unbelievable dream? What is your wildest imagination? He will give you more than that 1,000 times. He will give you exceedingly abundantly, infinitely more. Kaya kung maglilistahan ka na ng pwede mong hilingin sa Diyos, sa tingin ng Diyos, naku, ang liit lang yan. Because He can give us so much, much, much more. By His power that is already energizing us, that is already working in us. So where do we get our comfort from these troubled times? Comfort yung pangako ng Diyos, comfort sa pagmamahal ng Diyos, and comfort sa power ng ating Diyos. Sa magulo, masalimuot, at problemadong buhay na ito at mundong ito, saan po tayo umuhugot o kanino tayo umuhugot ng tunay na kaaliwan? Pangapat po, comfort from the providence of God o kaaliwan mula sa pangunguna ng ating Diyos. Sabi po ng verse 17, all the nations are nothing before Him. They are accounted by Him as less than nothing and emptiness. Lahat ng mga bansa ay parang wala lang sa Kanyang harapan. They are less than nothing. I read somewhere this fact. The wealth of the world is estimated to be 360 trillion US dollars. But this is less than nothing in comparison to our Lord's sovereign majesty. Na parang napakahirap isipin na ganong kayamanan, pero kung ihahambing mo sa pwedeng gawin at kayamanan ng Diyos, wala po yan. But let me highlight to you a term na hindi natin madalas gamitin. Madalas ang ginagamit po natin ay miracle, yung diretsong pakikialam ng Diyos sa isang pangyayari upang mahimalang mangyari ang isang bagay. Pero yun po yung providence. Ito po yung sa simpleng pagkakasabi ay ang Diyos ay kumikilos, pinagdudugtong-dugtong, pinagtatagpo-tagpo ang mga pangyayari upang ma-accomplish niya ang kanyang layunin sa ating buhay at mai-supply niya ang ating pangangailangan. So ginamit ko po yung terms of providence of God, pangunguna, pag-ahari ng Diyos. And it means essentially foresight or making provision beforehand. Na para bagang tinutukoy dito, dahil itong layunin ng Diyos sa ating buhay, nakita na ng Diyos yan at siya'y gumagawa ng paraan para masupply, masustain ang pangangailangan para ma-accomplish ang kanyang layunin sa buhay. Madalas po nating sabihin na hindi aksidente yan. Hindi yan coincidence. Kumikilos ang kamay ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. At marami tayong kwentong makikita dyan. Sabi ko noon, bakit ako napunta ng Leyte? And then at the end of this story, I met my wife. I learned Cebuano. Na ginamit ako ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, sa ibang bahagi ng Pilipinas. At hindi naging mahirap sapagkat ako ay napunta sa lugar na yon. It was no coincidence. It is providence. Okay? Paano ang isang nagdi-deliver na yon ay nahuli siya ng pulis
At tapos naikwento niya ang kanyang kwento. Sabi niya gano'n, working student po ako, kailangan ko to. Sabi niya gano'n, dahil nagkamali siya, ang ginawa ng pulis, binigyan siya ng $100. Sabi ng pulis, ang tagal ko nang iniipon yan, hindi ko pinapapalit, hindi ko sukat akalain. Sabi niya gano'n, mababagbag ako, kukwento ko yan. And then later on, nakuha po ng media, na televised, nakuha ng isang tao. Sabi niya gano'n, isang klaseng tao ang gusto ko, binigyan po siya ng 100,000. Those things are not coincidences. No accidents. In the hand of God, in the plan of God, there is no accident. Because providence means to supply what is needed to give sustenance and support. Nang ibig sabihin, providence has come to mean the act of providing for or sustaining and governing the universe by God. Sapagkat gustong pangasiwaan, pamahalaan ng Diyos ang universe nito at nakita na niya ang layunin nito at pagkatapos lahat ng kailangan para masustain ang universe na ito ay binibigay kaagad ng ating Panginoon. At ang favorite verse po natin dito ay Romans 8:28. Sabi po ng Romans 8:28, and we intimately know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. All things work together for good. God is working all things for good. Yung milyong pangyayari sa buhay mo, yung tragedy, yung triumph, yung pain, yung pleasure, yung suffering, yung singing, yung defeat, yung victory, millions of them, walang aksidente. Kumikilos ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay mo nang sa ganun ma-accomplish niya ang kanyang layunin sa iyong buhay. We call that providence. And we take comfort in the fact na ang Diyos ang nangunguna, ang Diyos ang nag-ahari sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Pero specifically, paano po natin mararanasan ang comfort na ito? Learning of the power of God and the promise of God and the providence of God. At muli ang maging ang compassion ng ating Panginoon. Dalawa lamang po. First, you have to trust in God alone. Sa ganitong mga pangyayari, pag-pray mo, Lord, laliman mo pa ang aking pagtitiwala sa inyo. And secondly, humingi ka ng isang higit na malalim na pag-asa para sa ating Diyos. Continue to hope in God. You will never be discouraged. You will not be in despair. Hindi ka mapapraning magiging makabuluhan ang buhay mo because you continue to wait and hope in God. In fact, ang huling verse na to na sikat po sa marami ay yung verse 31. Ang sabi po, those who wait for the Lord shall renew their strength. Gusto mo nang renew the strength? You wait or hope in the Lord. Yun pong ibig sabihin. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kahit tumakbo, hindi manghihina. Lalakad, hindi manlulupaypay. In fact, sa early verses, ang sabi po sa verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit ng mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Even the youth grow weary. Even the youth grow tired. Even though you think you are strong now, but you will be weary, you will grow tired. But when you hope in God, you will run and not be weary. You shall walk and not faint. To wait on God is to hope in God. At alam niyo kung saan natin nakukuha yung pinapakita yung hope in God natin and waiting in God, kadalasan po kaibigan sa pananalangin. Nung nagmi-meeting po kami sa mga leaders ng PCEC, ang karamihang sinabi nila, nagkaroon kami ng pagkakataon na lalong lumalim sa pananalangin, sa pagtitiwala sa ating Diyos because every hour, or maybe many times a day, we pray to God for our people and for this situation. We experience God even more. Kaibigan,
Hope in God. Pray to God many times a day. Surrender everything into His powerful hand. Talk to Him privately and sometimes even in public. Keep on talking to God. Enjoy the presence of God. There is comfort when you know that everything is being laid into the hands of a powerful and a loving God. Bakasan ko po sa kwentong ito. Sabi po sa report ng Wall Street Journal na ang number of Google searches for prayer is skyrocketed in March. Hindi ka magtataka because prayer can calm our nervous system, making us less reactive to negative emotions and less angry. My friends, prayer will be the greatest expression of our hope and will be a great source of comfort for these conflicted and troubled times. Will you make a commitment na lalo kang lalalim sa pananalangin, lalo kang mananangan sa Diyos, na kung meron kang pangangailangan, ihilingin mo sa Kanya, na kung meron kang pasalamat, pupurihin mo siya, na kailangan mong direksyon, hihingin mo ang Kanyang patnubay. Lahat yan sa pamagitan ng pananalangin. Kumusta ang pananalangin mo, kaibigan? Naalala ko ang kwento ng isang pastor. Ukol sa kanyang miyembro na matanda na at bedridden, may sakit po siya. At sinabi niya sa kanyang pastor, sabi niya gano'n, sa aking karamdaman, sabi niya, lalo akong nalulungkot sapagkat sabi niya parang nangihina, pati ang aking pananampalataya, pati ang aking pananalangin, sabi niya gano'n, ako'y nadi-discouraged. So nagbigay sa kanya ang suggestion ng kanyang pastor. At ang sabi niya, bakit hindi ka kumuha ng isang chair? Ilagay mo sa tabi ng iyong higaan. At huwag iniisip mo ang Panginoon at mananalangin ka. Isipin mong nandun siya sa higaan na yon, sa upuan na yon. At ikaw ay nakikipag-usap sa kanya, naririnig ka niya, at sigurado makakausap mo siya. So ginawa po yun ng lalaki, ng matandang lalaki, na talagang nagpaganda naman sa kanyang pananalangin, sa kanya, nagpatatag sa kanyang pananampalataya. Isang araw nakatanggap ng telephone call ang pastor mula sa anak ng bedridden na tatay na to. Sinabi niya, my dad has gone to glory. He died earlier today. Pero sabi niya ganon, nagtataka lang po ako. Nung una ko siyang tingnan, he was okay. Pagbalik ko, sabi niya ganon, wala na siya. Pero ang pinagtataka ko, bakit ang kamay niya ay nakahawak doon sa upuan? Bakit kaya? Ang sabi ng pastor, alam ko kung bakit. Ang tanong po sa inyo, kaibigan, in these troubled times, in these conflicted seasons of our lives, is your hand in the chair? Have you been talking to the Lord Jesus? He is always there to comfort you and to help you. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa marami naming kababayan, sa marami naming kaibigan, na nagtatanong, maraming troubles, maraming kapigatian. Dalangin ko po, na sa magitan ng iyong mga salita, sa magitan ng iyong pagmamahal, sa magitan po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, sa magitan, Lord, ng iyong pagkilos, pangunguna sa aming buhay, makatagpo kami ng tunay na kaaliwan at kapayapaan. Pero dalangin ko, talagang maibigay namin sa inyo ang tunay na pagtitiwala at umasa kami, ang pag-asa namin ay sa iyo lamang at lalo kaming lumalim sa pagkikipagniig sa aming prayer sa inyo. Lagi mong makikita, nakahawak kami sa inyo, Panginoon, sa pananalangin. Sa iba kong mga kaibigan na nandito, na marahil hindi pa nyo tiyak kung meron kayong tunay na relationship sa ating Panginoon. You do not know if you have eternal life. You do not know if you are saved. You do not know that you are a child of God.
Even now, gustong-gusto ng Panginoon na siyang maging pastol ng buhay mo, siyang maging tagapanguna ng buhay mo. Gustong-gusto ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang pag-ibig, na pinakita niya sa magitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Jesucristo. Nung si Jesus ay namatay sa krus, namatay siya para sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan. Binayaran niya ang lahat ng dapat bayaran doon. Kaya may bibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan, na libre, na walang bayad. Pero ang kailangan, tanggapin mo si Jesus. Kilalanin mo si Jesus sa iyong puso at buhay. Bakit hindi mo siya anyayahan ngayon? Bakit hindi mo sabihin kay Lord, Lord Jesus, salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa iyong ginawa para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin mo ako. Lord Jesus, inaanyayahan kita sa aking puso at buhay. Nais kitang samahan sa pananalangin. Sumunod ka sa dalangin ito. Kung nais mo anyayahan si Jesus sa iyong puso at buhay sa oras na ito. Lord Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Lord Jesus, patawarin po ninyo ako. Kinikilala kita na aking tunay na Panginoon at tunay na tagapagligtas. Lord Jesus, inaanyayahan kita sa aking puso at buhay ngayon. Maghari ka sa akin. Amen and amen. The Lord bless you. The Lord will preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amen. Amen.
Praise the Lord for that very powerful and inspiring message. Salamat sa Panginoon, sa kanyang salita through our Bishop Eli. Sa oras na to, wag muna tayo magmadali na mag-prepare ng ating mga lunch or kung ano pa man, kung ano pa yung gagawin mo after nito. Pero bakit hindi mo kausapin yung mga katabi mo ngayon sa bahay? Pag-usapan natin yung message at makita natin yung sa mga guide questions na lilitaw sa ating screen.